Okay, so next bike natin guys is itong Slick 150. Maganda-gandang reviewhan to. Papalag ito sa mga competitor, ano? Papaliwanag ko sa inyo kung gaano kaganda itong bike na ito guys. Alright. Laki ng tunog oh. Gagarahin na nila yung Victorino na gamit natin. So next bike natin guys is itong kanilang Slick 150. Same lang din ito sa engine ng ating thank you sir. Okay. Chat mo na ako sir. Ho ho ho. Okay guys, good afternoon and welcome sa panibago nating video. It's your boy Sir Troy. At ngayong araw, bago na naman yung ating motor from FKM. So sa last vlog natin, isinuli natin yung Victorino na gamit-gamit natin. Yun nga yung kaninang nasa harapan natin. At pinahiram nila tayo ulit ng bagong motor for full review. At ito nga yun, si Slick 150. So mapaliwanag ko sa inyo sa daan ang information nito, features, and yung kanyang price. Pero bago lahat, pagkasulilaan muna natin siya. So nandito na tayo ulit sa Nueva Ecija. Pinalagpas ko lang yung matinding mga traffic dyan sa gawing Cabiao na yan hanggang sa Arayat. So ito yung bike na gagamitin natin for weeks ulit, maybe 2 or 3. So ito yung bunsong kapatid ni Slick 400, si Slick 150. It's basically same engine doon sa ating Venture 150, pero iba lang yung bihis niya, no? Iba yung ino-offer niya na functionality, sa forma, at sa, alam niyo na, sa presyo. Same, ano lang din sila, no? Same specifications ng engine. Iba lang din sa gulong ni Venture 150. Ayan. So kung mapapansin nyo, top box ready na siya sa likod. Combination ng metallic silver, yung kanyang heat guard, tas may tip. Ating suspension sa likod, dalawa po yan. Shock absorber, ang lalaki ano. Tapos may coil spring siya. Liquid cooled, disc brake sa likuran with ABS. At dito naman sa harapan, ganun din, disc brake with ABS. Mga nakamags po sila, tapos tubeless na rin. Ayan o, ABS o. Kaibahan naman kasi nito sa Venture natin is meron siyang malawak na footboard. Tapos ang gaganda ng spikes nung ano niya, pwede mong iunat yung paa mo. May utility hook. Meron ding USB charger port. All LED. May mga reflectors sa magkabilang gilid. Tapos sa CVT niya, marami rin siyang mga kasukat ano kasi yung kanyang CVT is GY6. Gumagamit ng GY6. So ito yung ating footrest ng OBR, alloy casted. Meron din siyang side stand with kill switch, sensor, center stand. At dito naman sa harapan, ating 2 piston lang siya, 2 piston brake caliper ano, disc brake with ABS, 180 rim 14. At dito sa likuran, 120/70 rim 14 din. Sa upuan naman, premium seat cover, hindi madulas. Same texture lang din yung harap at likod. So, sa kanya namang mga plastic, hindi siya yung mga chipipay na plastic na parang napagkaninipis at ano, yung parang andali-daling magkabitak-bitak at mangupas. So naked, handlebar, meron tayong passing light, high and low, turning signals, horn. Andito yung ating hazard, kill switch at light switch. So dito naman sa panel natin, naka-analog digital siya, and then may mga light indicators like yun sa kanyang alarm, check engine, ABS, mga turning signals. Inverted yung ating ano no, hindi yung shape yung umiilaw ano. Yung meron siyang shadow doon, yun yung ano, background. And then meron din siyang windshield dito na medyo may kaliitan, pero papaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan yung design na ginawa nila, bakit hindi na lang nila nilakihan ano. So para sa performance niya, hindi siya nalalayo doon sa Venture 150 ano. Tumatakbo rin siya ng
110 kilometers per hour. Ang kaibahan lang nila ni Venture 150, mas mabilis na itong kuhanin yung kanyang speed dahil mas magaan ng bahagya ang katawan nito, mas liit ng kaunti ang mga gulong, at pagdating sa kanyang aerodynamic, mas maganda yung shape ng motor na to pagdating sa aerodynamic compare sa Venture 150 na bulky. Kaya naman pagdating sa city driving, ganyan, urban, at sa long ride, pwede na ito. Liquid cooled na rin kasi siya. At the same time, malaki yung footboard dito sa harapan, pwede ka pang umunat, ano. Kumbaga sa tawag nga ng iba, merong gulay board. So ito naman, kaya lang naman nagkaroon ito ng gulay board dito, dahil inilipat yung fuel tank nito dito sa likod, sa may likuran ng upuan natin. At itong tapat ng inuupuan natin ay U-Box. Parang nasa ano din siya, 5 liter yung kanyang storage. Suspensions, ang ganda ng mga suspensions. Ang lalambot, parang ano lang din, parang halos sa Venture 150 rin. At ang upuan malapad, nagko-compensate ng bumps. Hindi makati sa wet packs, ano. May mga seat cover kasi na na parang ang dudulas, ang kukulit, ganyan yung mga makikinis. Pero dito kay FKM, maganda yung mga ginagamit nilang seat assembly. Pagdating sa response ng kanyang engine, mas agile siya compare sa Venture 150 dahil meron niyang timbang na dinadala yon. Well, bahagya lang naman ang difference nila sa timbang. Kaya nga sabi ko kanina, same lang sila ng speed ni Venture 150, mas mabilis lang nito nakukuha yung kanya. Ayan, oh. Pag hiningi ko talaga sa kanya yung speed, binibigay naman. Ayan, 100 na tayo. 105 na. Alright. So sa kanyang windshield naman, since ang function niya ng bike na to is for city driving, ganyan, kasi wide yung target market ng motor na to, no? Mapababae o lalaki na may hindi katangkarang height hanggang sa matatangkad, kayang-kayang i-accommodate ng bike na ito dahil maluwag yung kanyang leg space. Pwede ka mag-angkas ng bata, tetsundo, ganyan. At pagdating naman sa kanyang handlebar, hindi siya yung parang flat na pataas. Medyo sporty yung kanyang pagkaka-bend. Tapos ayan nga, naked. May logo ng FKM doon. At metallic silver yung kulay dito sa harapan. Maganda rin, malinis yung organized ng mga wire. Hindi sila makakalat tignan. Side mirrors natin, dahon type, malalaki. Ayan, more than 3 fingers or 4 fingers pa nga. At hindi magnified. Hindi rin sila mababibrate, ano. Same lang din doon sa ating Venture 150. Medyo nakakalungkot lang ng bahagya kasi gustong-gusto ko talagang gamitin pa yung Victorino. Kaso syempre kailangan din nating magpakilala ng ibang bike sa audience natin, ano, from FKM. So pwede pa naman nating balikan next time yun. Kung kailan, kasi nagugustuhan ko na yung bike. Tsaka ko siya kailangan i-return. Well, hindi pa naman hinihingi sa atin yung bike. Ako lang yung may kagustuhan na mag-promote ng iba. Kasi nakumpleto na natin yung segment natin doon sa motor na yun eh. Pagdating sa high speed cruising, di na rin talaga papatalo. Pang long ride na rin talaga. At panigurado, gaya ng aking Venture 150, ang fuel consumption nitong Sislik 150 hindi nalalayo doon. Maabot dito ng around 45 kilometers per liter. Or baka mas matipid pa kasi mas magaan siya eh.
susubukan natin yan sa mga susunod nating vlog. So maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines para sa patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa paglago ni Sir Troy. So based sa mga reviews natin at mga vlogs, umani na tayo ng more than 6,000 subscribers sa mga videos natin ng FKM. Pagdating naman sa kanyang singit-singit ability, yan, hindi naman mahirap. Magaan lang kasi yung bike, madaling pakilusin. Sa kanya namang display panel, meron tayong analog speedometer at digital doon. So sa kanyang digital na display, meron tayong total odometer, clock, fuel gauge. Ayan, di ko lang sure. Alam ko may, pag ganitong may pindutan, merong ibang functions yan eh. May trip A, trip B. Yan natin kung napipindot habang tumatakbo. Ayan, trip A. Trip ano lang siya, single trip lang. Sa specifications naman ng bike na to, yan, lalagay ko dyan sa screen natin. So ito ay single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, 4 valves. Nagpo-produce siya ng 12 kilowatts at 14 newton meters of torque. Karamihan ng mga motor ni FKM, ABS po ang harap at likod. O, di ba? Bakit sila kaya nila? Bakit yung ibang bike harap lang ang may ABS? Tapos mas mahal pa compare sa mga kayang maglagay ng much better na technology. So kagandahan kay FKM, marami kasi nagsasabi ng mga chipipay daw ang mga bikes nila, ganyan, gawang China. So klaruhin ko lang ulit ha, yung mga pinagmamayabang nyo na ibang brand dyan, sa China lang din nagpapagawa yan. At itong si FKM, hindi chipipay ang tamang termino, practical. Hindi porke mas mura sila compare sa mga mahal na binibili natin, mga nakasanayan nating presyo, ganyan, eh yun talaga yung mga standard na price. Kadalasan kasi kaya ganyan mga presyo nila, pati pangalan nila binibili nyo na dyan. Kaya hindi porket hindi China ang brand or ang pangalan, eh hindi ibig sabihin doon talaga nanggagaling mga gamit nila or mga parts. Mostly mga company ngayon, mga kahit anong company, kahit American pa yan, European, sa China nagpapagawa yung mga yan kasi mura ang production cost doon. Magkakaiba lang ng quality, pero made in China yung mga yan. At itong mga China bikes na ito, hindi porke narinig yung China, eh sirain, chipipay, mumurahin, ganyan. Mas practical lang sila kumpara sa mga nakasanayan. At mas marami silang available na pyesa. Bilis, ganun-ganun lang oh. Kuha na natin 100 agad oh. So yan ang kagandahan kay FKM, hindi sila nang tataga sa presyo. Kaya nga tayo nakadalawang bike na sa kanila eh, kasi yung practicality ang binibili natin. I think yan lang ang ating short introduction vlog para dito kay FKM E-Slick 150. So abang-abang na lang kayo sa mga susunod nating vlogs. At tignan natin kung saan natin siya magandang dalhin. Ayan, feeling ko mag-i-enjoy talaga ako dito. At alam nyo na, gustong gusto ng mga tao yung mga matitipid na fuel consumption. At the same time, very affordable and reasonable price. So maraming salamat sa FKM Motorcycle Philippines. At kung nakarating ka sa part ng vlog na ito, maraming salamat sa panonood. Like, comment, share at subscribe kung gusto mo ng mga ganitong content, motorcycle reviews, travels, endurance. At huwag kalimutang i-hit ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Ride safe and see you on my next one.